Well, as as veteran actor, ito po ang unang-unang makakasama ko sa nilikha ni Mr. Carlo Caparas, ang master creator. It's a privilege as an actor. Kagaya na pag-uusapan namin ni Direk Carlo, no? Kahit na sinong batang artista ang ilagay dito, sigurado kami na paghihirapan, pagsusumikapan, at isa sa puso ang kanilang mga roles. Dahil isa po ito sa pinakamagandang pelikula na nakita ko. Kasi nung araw, nung nagsisimula pa lang, andyan si Alfie, no? Pinapanood kami ng mga magagandang obra. Obra ni Direk Carlo, obra ni ganito. At saka nung araw, natatandaan ko, pagbago ka artista, kung galing ka sa mayamang pamilya o sa mahirap na pamilya, unang-unang iti-training ka is magbasa ka ng comics para magamit mo ang imahinasyon mo at matuto ka umarte. Yun lang po. Sir Ronnie naman. Sagutin ko muna yung tanong mo. No? Siyempre, kung meron magbibigay sa akin ng papuri, kahit ano pa yun, siyempre ma-appreciate ko. Obvious ba kung si Direk Carlo yung magsasabing natuwa naman siya sa pagganap namin or sa buhay namin ng mga characters. Siyempre, mas hindi nga yun compliment, flattery na yun eh. Kasi buhay na nga yung character, kamukha nang sabi ni Direk Carlo, ni Lito. Sa comics pa lang buhay na eh. Drawing lang yan, hindi mo pa alam kung sino. So para gawin namin yun, nabuhay na yung character, parang tumulong lang kami ng konti. Kasi kung maganda talaga yung project, syempre, lalabas yan eh. Kumbaga, yung, hindi naman yung galing nung artista ang importante dyan. Actually, it's an ensemble. Galing ng lahat. I don't think anyone here can take credit for if it succeeds. Obviously, di pa po pinapalabas. Can take credit for wag naman siguro din ibigay kay EJ lahat yung pressure, kawawa naman yung bata kasi team to talaga. So yan po. Tapos regarding din sa comics nga, ako comic lover ako eh nung bata. English, Tagalog, lahat pinanood ko yan, ay binasa ko yan. So tapos ang tatay ko ang first movie niya na nag-star siya, Mars Ravelo yun, Jack and Jill. I think any history ng daddy ko, pag alam mo yung history ng daddy ko, alam mo yun. And from Jack and Jill, ang daming comics niyan, Captain Barbell, Darna, Hootsy Kootsy, Silveria. Kumbaga, ang comics talaga, yun lang alam ko to eh. Nagkaroon lang ng bagong technology, pero ang comics, yan ang unang-unang pelikula. Unang-unang television na ang format, ang technology lang natin nun, framing by art. Same as portraits, wala pang photography, puro painting, portraits, ganun yung Ngayon, magaganda na yung technology and trust me po, yung mga ginamit ditong camera, ang ganda talaga, ilaw, lahat. Lahat eh, yung technological advancement, ang laki din nung natulong. So hindi lang yung artista ang talaga nagtrabaho dito. Lahat po talaga. Yan. Congratulate ko lahat. Hanggang dun sa mga makukulit na sa wardrobe. Minsan binubuisit namin. Ayan, pinupuri namin kayo ha. Pero lalokohin namin kayo ulit. Thank you. Bago tayo punta kay Ate Mercy, si Christian muna. Christian. Siyempre malaking karangalan na kasama sa project na to. Para sa akin, isa na naman ito trabaho. May sweldo na naman kami. May bubuhay na naman sa pamilya namin. Pero, syempre, hindi lang yan. Ito ay, hindi lang kami yung kukuha lang ng kukuha. Ito ay malaking responsibilidad din para sa part ko. Lahat na kaya kong ibigay, ibabalik ko rin sa kanila, sa lahat. Para rin, syempre, contribution ko rin. Dahil nga, ang binigay nilang tiwala, hindi pwedeng ako lang yung magbe-benefit. Kailangan may balik din. Yun lang. Maraming salamat. Okay. Mercy. Good evening po sa inyo lahat. Para sa lahat,
ng tanong. In real life, anong mga bagay ang lalong buhay ng inyong mga dugo? Let's start with Yen. Si Yen muna. Including sex, ha? Ay, Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. Para po sa akin, ang makapagbibigay po ng buhay sa dugo ko in real life is yung pagbibigay ng pagmamahal po sa pamilya. Dito po kasi yung character ko, mature po masyado eh. First time ko po nagawa ito. Galing po ako sa mga cute-cute lang. Dito po ngayon, mature na. Dito, nagkaanak ako, nagkaasawa. Yung character ko po dito, mapagmahal sa pamilya. So para po sa akin, yun po ang makapagbibigay ng buhay sa aking buhay. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa pagpunta once again. Ako po, siguro same as Yen po. Kasi ako medyo attached ako sa pamilya ko. So feeling ko ako ay talagang yung aking dugo ay mananatiling buhay hanggat ang aking pamilya ay buhay. Special ang aking lola na nabubuhay pa hanggang ngayon. Kaya siguro siya ang aking dahilan kung bakit din ako nabubuhay ako. Hindi, yun. And yung character ko dito kasi, iba din, medyo mature na rin. So, si Isabel, siya yung aking, dito, asawa, young Isabel. So, yun, siguro yun lang po. So, maraming salamat. si Ana. Yun sa based sa character muna, yung dugong buhay sa akin, ang naiisip ko sa kanya, ako kasi I stand for love eh. As a mother dito, I stand for love. Yun yung kinakabuhay, yun ang purpose ng life ko dito sa storya. Sa totoong buhay daw. Sa totoong buhay. Love din. Love din. Love, happiness, faith. Kapag nananatili sa'yo yan, everything is possible, di ba? Everything you can do. Parang, huwag kang magpadala kasi isa pa rin nakakabuhay ng dugo natin is yung anger, di ba? Yung revenge. Pag nadala ka naman doon, medyo bad vibes, di ba? So, mas magandang balansa siya. Because life is so short. So, it's more on, mas maganda na lang na nakakabuhay ng dugo ko is yung mga sabihin natin, I enjoy the pleasure of life. Wala namang masama na magkaroon ng good life eh. Pero I aim for, yun yung kinakabuhay ng dugo ko. I aim for a better life. Ayun, I'm still working on it. Okay, si Sir Lito naman. Ano bang nakakabuhay ng inyong dugo? Well, yung question from the classic Mercy. Alam mo, isa sa nakakabuhay ng dugo ko, bukod sa maganda yung project, maganda yung cast, the directors, siyempre yung creator, at siyempre pag may taping, dugo ang buhay. Buhay ang dugo. Buhay ang dugo. And of course, as an actor, every project, we always make it to a point na binibigay namin yung the best. So laging dapat buhay ang dugo.